Kinabukasan, makikita natin si Noah na inaasikaso ng kanyang mga kasambahay para sa pagbisita ng gobernador ng Imperyong Uy na si Ded Marl, ang pinakamatagumpay na lalaki sa kanyang mga nasasakupan. Ikinwento rito na sa pamilya imperial ay nakaugalian na bigyan ng mga pamana ang mga prinsipe upang ito'y pamahalaan, tinuturing ng mga mamamayan ang kanilang prinsipe bilang nag-iisa at lehitimong pinuno. Si Ded Marl na isinilang sa Armelia ay hindi naiiba rito. Makikita nating magalang na nagbibigay galang si Ded Marl kay Noah, ngunit pinapaupo siya ng bata at ikalawang beses pa lamang nilang nagkikita matapos ang 1 taon at kalahati at nang italaga si Noah bilang gobernador. Tinanong niya si Ded kung kumusta na ang kanyang nasasakupan, lalo na't iniwan sa kanya ang pamamahala sa mga tubig ng Uy. Subalit napansin ng ating munting bida na hindi agad sumagot si Ded at dito niya napagtanto na hindi maganda ang lagay ng mga bagay. Ikinwento na ang Uy ay isang lugar na nagpuproduce ng maraming butil at matatagpuan sa crossing ng isang malaking ilog na madalas nagkakaroon ng baha. Ang plano ay kontrolin at patatagin ang mga pagbaha kaya tinanong ni Noah kung ano ang problema. Si Ded na may halong pait ay sumagot na hindi pa rin ibinibigay ang kanilang budget at nagtaka si Noah dahil imposible raw na walang budget sapagkat ito ay isang kautosang imperial. Ngunit sumisingit si Ded at ipinaliwanag na kahit ganoon ay patuloy pa rin silang hinaharangan ng Ministry of Finance at nang marinig ito ay pinapasunod ni Noah si Ded, dinala niya ito sa ministro ng pananalapi na si Maverick na masayang-masayang kumakain. Hindi na nagpatumpik si Noah at agad niyang binanggit ang pagpigil sa budget para sa mga tubig ng Uy. Sinabi ni Maverick na may mabigat siyang dahilan para rito kaso agad na napansin ni Noah ang posibleng isasagot at sinabi na kung sasabihin lang nitong hindi niya iyon maiintindihan, mas mabuting manahimik na lang at kahit bata pa lang siya ay napaka-concern na niya. Dahil dito ay ipinaliwanag ni Maverick na dahil sa pagbaha noong nakaraang taon sa Uy, hindi siningil ng kanyang kamahalan ang mga mamamayan ng buwis sa loob ng 1 taon at ngayon ay sinisingil daw ng ministeryo ang naipong halagang iyon na binibigkas niya ang salitang ipon na parang may pagdududa. Dahil dito ay tinanong siya ni Noah kung inaakala ba niyang tanga siya, totoo mang pinayagan ng kanyang kamahalan na huwag magbayad ng buwis ang mga tao, iyon ay dahil wala naman talagang makokolekta at isa lamang itong marangal na kilos. Ngunit ang sinasabi ni Maverick ay parang may pera na talagang naipon kaya't muling tinanong ni Noah kung talagang inaakala ba siyang tanga, binigyang diin ni Maverick na hindi raw ganoon at ipinaliwanag niya na sa ngayon ay wala talaga silang hawak na pera. Dito siya kinabahan at agad gumawa ng palusot at sinabi niyang kasalukuyang itinatayo ang summer residence ng kanyang kamahalan, at dahil nais nila itong gawing isang palasyo at magtatayo rin sila ng mga bayan sa paligid nito kaya kailangan nila ang pera. Ngunit alam ni Noah na palusot lamang iyon at isa ring paglapastangan sa emperador, agad niya itong hinarap at kinomprante sa pagkuha ng pondo para sa mga hakbang laban sa baha upang ilaan sa isang palasyo. Tinanong niya kung sinusubukan ba nitong palalabasin na isang walang isip na emperador ang kanyang ama. Pagkatapos ay may pananakot niyang tinanong kung gusto ba nitong pag-usapan nila iyon mismo sa harap ng emperador. Dahil dito ay napaluhod si Maverick at humingi ng tawad. Dahil dito ay inutusan ni Noah na agad palayain ang pondo at sumunod si Maverick at inatasan ang kanyang mga tauhan na gawin ito kaagad. Nasaksihan ni Ded ang lahat ng ito at labis siyang namangha kung paano napasunod ni Noah ang ministro ng walang kahit kaunting pag-alinlangan. Inamin ni Ded ang hiya na nararamdaman niya sa paglapit kay Noah dahil lamang sa kanyang titulo bilang prinsipe. Sinabi niyang lubos ang kanyang paghanga at babalik siya sa Uy upang asikasuhin ang pagkontrol sa mga pagbaha. Pagkalabas nila ay dumating ang isang kabalyero at ipinaalam kay Noah na nais siyang makita agad ng kanyang kamahalan, kaya't nakita natin siyang humarap sa hari at sinabi ng hari na huwag na siyang magpormal at sa simula ng usapan ay pinuri niya si Noah sa nangyari sa Uy dahil nabalitaan niyang hindi niya sinaktan o dinurog si Maverick. Nagulat ang bata na nalaman iyon ng hari ng ganoon kabilis at dito sinabi ng hari na ang impormasyon ay isang sandata kaya kailangan niyang masanay na panatilihin itong laging matalas at hindi lubos na naintindihan ni Noah, ngunit iginiit niyang ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin. Binalaan siya ng hari na ang tungkuling iyon ay hindi madaling gampanan na maraming manlinlang, at ang iba ay umaasa lamang sa papuri at kakaunti lang ang kayang tuparin ang tungkulin ng natural at lumapit ang hari at hinahaplos ang ulo ni Noah. Sinabing kahanga-hanga siya kahit 6 na taong gulang pa lamang at pagkatapos ay inutusan siyang tumayo. Tinanong ng hari kung ang espada ba niya ay si Leviathan dahil tila mas maliit ito ngayon. Habang pinagmamasdan ito ay napagtanto ni Noah na maging ang sarili niyang tahanan ay bahagi ng network ng impormasyon ng hari. Kinilala ng hari ang kapangyarihan ni Noah sa kakayahan nitong kontrolin ang espada.
espada. Naalala ng bata ang pagkakataong muntik na niyang patayin ang lahat, ngunit nagawa niyang pigilan ang espada sa huli at sinabi ng kanyang ama na kailangan niyang matutong kontrolin ang espada ng mas maayos sa lalong madaling panahon, kaya't tinawag niya ang isang tagapagsanay. Dito natin nakilala si Damian na isang maharlika at ang pinakamahusay na maestro ng espada sa imperyo. Sinabi ng hari na wala nang hihigit pa sa kanyang antas kaya't hiniling niya kay Noah na magsanay ng mabuti at sa pagkakataong ito, humiling si Damian ng isang laban. Nilinaw niyang hindi ito para suriin ang teknik ni Noah kundi ang kanyang potensyal. Tinanggap ito ng hari ng walang alinlangan at nakita natin silang magkatapat at mabilis na hinugot ni Noah si Leviathan, ngunit nagsimulang magwala ang espada. Naunawaan ito ng bata at agad siyang umatake at madaling hinarang ni Damian ang atake. Umatras si Noah at sa sandaling iyon ay ipinakita sa kanya ni Leviathan ang mga alaala ng mga dating may-ari nito, at naunawaan niyang ang mga iyon ay mga napakahuhusay na mandirigma. Muli siyang sumugod kay Damian at sa isang mabilis na galaw ng espada ay nagawa niyang tanggalin ang sandata ng kalaban. Pagkatapos nito ay humingi ng paumanhin si Damian sa hari at sinabing wala na siyang maituturo pa kay Prinsipe Noah. Kahit taglay pa niya ang lakas at bilis ng isang bata ay nagawa niyang i-disarm siya gamit ang purong teknik. Dahil dito ay napagtanto ni Damian na hawak ni Noah ang espada na parang isang tunay na maestro, at magiging kabastusan na subukan pa siyang turuan. Nang marinig iyon ay tumawa ang hari at sinabihan ang ating bida na siya ay kahanga-hanga. Dahil dito ay ipinagkatiwala sa kanya ng hari ang pagpili ng mga kabalyero para sa tao na ito at hindi kinwestiyon ni Noah ang desisyon, nangako siyang tuparin ang kanyang tungkulin. Ipinaliwanag na ang pagpili ng mga kabalyero ay isang malaking kaganapan na ginaganap isang beses kada taon sa buong imperyo. Ayon sa tradisyon ay laging pinahahalagahan ang mga mandirigma at sinasabing ang landas ng mandirigma lamang ang paraan para umangat sa lipunan. Sa pagpiling ito ang mga mandirigma mula sa iba't ibang rehiyon ay naglalaban hanggang kamatayan sa kabisera, at ang mga nagwawagi ay binibigyan ng titulong kabalyero at nagiging bahagi ng mataas na uri. Ibinunyag ni Noah na ang unang tungkulin ng isang kabalyero ay sumunod sa kanyang tagasuri, kaya kung makakakuha siya ng isang pambihirang kabalyero bilang nasasakupan ay lalo siyang lalakas. Tinanong ng hari kung anong paraan ang gagamitin niya at sumingit si Damian at sinabing may dalawang opsyon, lahat laban sa lahat o direktang eliminasyon, at di ito pinansin ni Noah at humiling lamang ng isang bagay na alisin ang mga rehiyonal na eliminasyon at idaos ang lahat sa iisang kabisera upang lahat ay lumaban sa harap niya. Tinanong ng hari ang dahilan at doon ay ipinaliwanag ni Noah na napakalawak ng imperyo, kaya't hindi niya mabantayan ang mga rehiyonal na laban at sayang kung may pambihirang talento na mawawala dahil sa isang walang saysay na dahilan. Pinahintulutan siya ng hari at sinabing nagtitiwala siya sa kanyang pasya. Sa palasyo ay tinanong ni Noah si Soy kung may kinatawan ba mula sa kanilang nayon para sa pagpili. Kinumpirma ni Soy dahil para sa mga tulad nila ay iyon lamang ang pagkakataong umangat kaya taon-taon ay nagpapadala sila ng isang kandidato. Ikinwento ni Noah ang plano niyang alisin ang rehiyonal na eliminasyon at hayaan silang magpadala ng kahit ilan sa kabisera. Pumayag si Soy pero may kaunting pag-alinlangan at tinanong ni Noah kung may problema. Sumagot si Soy na maliit na bagay lamang iyon at sa kanilang nayon, iisa lang ang ipinapadala dahil napakamahal ng biyahe at pananatili kaya't nag-aambagan ang lahat at sapat lang para sa isa. Idinagdag niya na pasan ng bawat kalahok ang inaasahan ng buong nayon kaya't siniseryoso nila ito. Dahil dito ay nagpasya si Noah dahil gusto niya ng maraming kandidato. Ayaw niyang may talentong masasayang dahil lang sa pera at siya na ang sasagot sa gastos sa biyahe at tirahan. Ikatutuwa iyon ng mga tao sa nayon pero sinabi ni Soy na napakalaki ng magagastos. Ipinakita ni Noah na bukod sa pagiging pinuno negosyante at may pananaw ay isa rin siyang mahusay magtipid. Sa halip na magpatayo agad ng matitirahan ay tinawag niya si Dylan upang alamin kung ilang bakanteng bahay ang mayroon sa kabisera at bilhin ang mga iyon kung sakaling kulang pa at saka sila magtatayo ng isang dormitoryo at kailangan din ng pagkain kaya inutusan niyang kausapin ang mga pinagkakatiwalaang mga ngalakal. Samantala ay pupunta siya sa lungsod at iniwan na tuwang-tuwa si Soy sa kahusayan ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nito ay makikita si Noah kasama si Byron at ibinigay ni Byron ang budget para sa pagpili na isang nakakatawa na halaga na hindi ipinakita kung magkano, ngunit sinabi ni Noah na malugi si Byron dito. Gayunpaman ay hindi nag-alala si Byron dahil ito ay direktang hiling ng ikatlong prinsipe at napagtanto ni Noah na may kapalit itong hinihingi dahil walang mga ngalakal ang kusang malugi ng ganoon kalaki kaya direkta niyang tinanong kung ano ang gusto nito bilang kapalit. Hinangaan ni Byron ang talas ng isip ni Noah sa murang edad at ikinwento niyang kasabay ng pagpili ng mga kabalyero, may pagsusulit din sa palasyo para kumuha ng mga tauhan at tinanong niya kung anong uri ng mga kandidato ang karaniwang pumapasa. Agad na naisip ni Noah ang balak at malamang
namang gusto ni Byron na makapasok ang isang babae sa palasyo. Kung may tao na mapagkakatiwalaan siya sa loob ay mabilis siyang magkakaroon ng impormasyon, at kung maging kasintahan pa ito ng kanyang kamahalan at maging consort ay hindi masukat ang pakinabang ni Byron. Medyo kabado pero sinabi ni Byron na hiwalay iyon sa kasalukuyang usapan, at may ipinadala na siyang regalo sa tirahan ni Noah at naunawaan ni Noah na iyon ay paunang bayad, at sa isip niya ay pinuri niya ang katalinuhan ng lalaki. Tinanggap niya ang kasunduan ngunit may isang kondisyon at ang babae ay dapat nakapansin-pansin at may kakayahan upang maaari rin siyang maging tagapamagitan para rito at agad na pumayag si Byron at maghahanap ng dalagang ikakalugod niya. Bukod dito ay humingi rin si Byron ng pahintulot na gamitin ang sagisag ng kanyang angkan sa negosyo dahil napatunayan ni Noah na wala ng mas mabuting kakampi pa at pumayag ang bata at tinanggap siyang nasa ilalim ng kanyang utos ngunit malinaw niyang sinabi na hindi niya kukonsintihin ang anumang pagtataksil. Habang nasa karwahe ay sinabi ni Noah na sa pagkakaroon kay Byron bilang nasasakupan, nagkaroon siya ng kalamangan at maaari siyang maging mas malakas at sa labas ay nagsimulang umulan at napansin ni Noah na ang dati niyang dobleng S na ranggo sa tubig ay bumababa ng isang S kaya naghinala siyang may nangyaring hindi maganda sa Armelia. Agad niyang inutusan si Soy na dumiretso sila sa palasyo upang makita ang kanyang kamahalan. Pagdating nila ay sinabi ng hari na may kakaibang nangyayari nga sa Armelia, ngunit inamin niyang hinala pa lamang niya iyon batay sa ilang palatandaan. Maya-maya ay dumating ang isang sugo at ibinalita na sumiklab na ang isang pag-aalsa sa Armelia. Sa impormasyong ito ay tinanong ng hari si Noah kung gaano kalawak sa tingin niya ang saklaw nito at sa isip ni Noah na kahit bumababa ang kanyang ranggong tubig sa S parang kalahati lamang iyon ng kanyang kapangyarihan dahil isa lang iyon sa maraming antas ng lakas niya. Kaya't sinabi niya sa hari na mukhang maliit lang ang pag-aalsa at kinumpirma ito ng hari dahil ayon sa mga ulat ay nasa 5,000 tao lamang ang sangkot at tinanong niya si Noah kung nais niyang pumunta upang masupol ang rebelyon sa sarili niyang teritoryo. Sumagot si Noah na imposible iyon dahil bata pa siya at wala siyang karanasan sa digmaan at hindi rin siya sigurado kung susundin siya ng mga sundalo kaya kung magpapadala man ng prinsipe na mas mainam daw na isa sa kanyang mga kapatid ang ipadala. Nagulat ang hari na tinanggihan ni Noah ang pamumuno sa sitwasyong iyon ngunit tinanggap pa rin niya ang desisyon at tinanong kung sino ang iminumungkahi niya at walang pag-alinlangan na binanggit ni Noah na si Henry. Tinanong ng hari kung bakit. Ipinaliwanag ni Noah na dahil sa laki ng sitwasyon at ang pinakaangkop ay isang direktang pag-atake at iyon ang specialty ni Henry na siya ring pinakamaingat sa kanilang magkakapatid. Naunawaan ng hari ang mahusay na pagpili kaya't ipinatawag niya si Henry. Dumating si Henry Cavill at ito'y kamukha ng Superman na kilala natin pero dahil hindi ito ang kanyang universo at siya ay si Henry Ararat na nakita natin siyang kasama ang ating bida patungo sa lugar, tinanong ni Henry kung talagang palalagpasin ni Noah ang pagkakataon. Ipinapaalala niyang ang imperyo ay isang bansa ng mga mandirigma at ang pag-iipon ng mga tagumpay sa militar ay magbubukas ng maraming pinto. Ipinaliwanag ni Noah na masyadong biglaan ang lahat at hindi pa siya handa at kahit mabuhay siya ay malamang na mamatay lang ang kanyang mga sundalo ng walang saysay. Kinilala ni Henry ang pagiging maingat ni Noah dahil ganoon din daw siya, ngunit bigla ay naramdaman ni Noah na may reaksyon si Leviathan at agad niyang iniutos na huminto ang karwahe. Tinanong ni Henry kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Noah na nag-react si Leviathan at sa kanyang isip na ang ibig sabihin nito ay siya mismo ang tunay na target. Ayaw niyang madamay ang kanyang kapatid kaya't mabilis siyang bumababa ng karwahe at kasabay nito, ilang mahiwagang bilog ng tubig ang lumitaw sa lupa at sinubukan na hulihin si Noah. Doon ay mga asasin ang lumitaw at pinapalibutan siya ngunit napapalaya ng ating munting bida ang sarili gamit ang kanyang mga shield. Iniutos ng isa sa mga asasin na patayin siya at sumugod sila, subalit kahit hindi ginagamit si Leviathan ay tinalo ni Noah ang mga ito sa isang hiwa lamang. Matapos mapabagsak ang mga kalaban ay lumapit si Henry upang tingnan ang mga katawan at ipinaliwanag niyang ayon sa mga ulat, ang mga rebelde ay mga sundalong nakasakay sa kabayo subalit hindi niya inakalang may ganitong klase silang tauhan, nang hinayang siya na hindi niya sila may tanong. Pinapakalma siya ni Noah at ipinaliwanag na hindi niya sila pinatay at matapos niya silang pabagsakin, ginawa lang niyang walang malay ang mga ito gamit ang pananakot ni Leviathan at hiniling niya kay Henry na asikasuhin ang mga ito at sa kanya tinanong kung sinabi ba ng mga ulat na mga sundalo sa kabayo ang mga rebelde. Dahil naaalala niyang halos walang produksyon ng mga kabayong pangmilitar ang Armelia, kinumpirma ito ni Henry at doon nagkaroon ng ideya si Noah at kinabukasan ay ipinatawag niya si Byron at tinanong kung may negosyo ba ito malapit sa Armelia. Kinumpirma ito ni Byron kaso bago magpatuloy ang usapan ay binalaan siya ni Noah na kung may kahit anong impormasyon na lumabas sa silid
kapatid na iyon, papatayin niya siya at tinanggap ito ni Byron at pagkatapos ay ipinaalam ni Noah na may nagaganap na rebelyon sa Armelia. Ayon sa ulat, ang pangunahing puwersa ng mga rebelde ay mga sundalong nakasakay sa kabayo. Ipinakita ni Noah ang isang malita at sinabing mayroon siyang 10,000 reins at nais niyang bilhin ang lahat ng pagkain para sa mga kabayo. Pumayag si Byron ngunit nagtanong ito kung paano naman ang pagkain ng mga sundalo. Ipinahayag ni Noah na huwag na niyang alalahanin iyon at ipinaliwanag niya na walang industriya ng butil ang Armelia at ayon sa kanyang kapatid na si Henry, malamang na binili ng mga rebelde ang kanilang mga kabayo mula sa ibang bansa at dagdag pa, may hangganan ang pagnanakaw ng pagkain mula sa mga magsasaka. Dito naunawaan ni Byron na kung bibili rin sila ng pagkain para sa mga sundalo, mauuwi iyon sa pagnanakaw at hindi na ito diretsahang sinabi ni Noah na sa seryosong tingin niya ay agad na naintindihan ni Byron ang plano. Kinilala niya ang tapang at talino ni Noah at pinuri ito bilang isang napakatalinong tao at pagkatapos nito, umalis si Byron at nangakong sisimulan agad ang gawain at nang sila na lang ang naiwan ay inisip ni Noah na sa paraang ito ay magiging mas madali ang laban ng kanyang kapatid. Ang ating munting bida ay tunay na isang napakagaling na kuya. Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi.